Teka lang, di ba yung cell ninyo, Colin, dito kayo? Kay Sister Elaine? Kaya para sabi na pag-iisip ako eh. Si Kyla ba? Kanino ba yan kay si Kyla? Kay, kahit saang cell ka. Multi-cell. Pwedeng papillon, pwedeng ano. Golden Splendor. Gusto mo. Wala problema. So para kang magiging baby ng ano, Golden Splendor. Okay, ready na lahat? Maybe we can start? So simple lang ulit tayo, activity ulit tayo this afternoon, katulad nung last Sunday, and we will end with that. Sige, let us start. Let us pray. Let us pray. Lord, once again, thank you for allowing us to gather this afternoon as we end, Lord God, Module 1. We pray, Lord, na makita po namin yung importance din ng application, Panginoon Ama, ng transformed heart. Na kapag meron po, Panginoon Ama, circumstance, situation kaming kinakaharap, na mag-respond po kami ng tama in accordance, Lord God, sa inyo pong kalooban. So, we submit to you, Lord God, everything this afternoon, and may you be glorified, Lord God, even as each cell, O God, discuss the things that they need to learn, yung blessing, Panginoon Ama, ng obedience, yung blessing, Panginoon Ama, ng tunay na pagpapasakop sa inyo, makita po namin ang kagandahan nito, at kung paano po ito tunay na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan, at kung paano din po ito nagiging blessing, Panginoon Ama, sa ibang mga tao, Panginoon Ama. So, bless us, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, we will continue. Siguro natanggap niyo na yung papel ninyo. Okay, very good. So, the transformed heart. Okay, some of the resulting blessings of worship-motivated obedience. Okay, ibig sabihin ng worship-motivated obedience, ito ay nanggagaling sa ating pagpupuri sa Panginoon kasi may mga heart idols po tayo. At pag meron po tayong idolatrous heart, we submit doon sa idolatry na ating gusto. Okay? Kaya nga idolatry siya. So, maganda na makita natin that the Lord in our lives, ang nais niya mag-worship sa Kanya. Ang bawat mananampalataya. And yung ating obedience should be coming from worship. Dahil kinikilala natin na ang Diyos ay Diyos, kinikilala natin kung sino siya at kung ano yung kanyang ginawa para sa ating kaligtasan, kaya din tayo dapat na nag-respond in obedience dahil yun ay form of worship. So every time you obey, it is a form of worship. At mahalaga na makita po natin yun bilang mga mananampalataya. And if we worship the Lord by obedience, meron po itong blessing na hatid po sa ating lahat. So, nasa huli na po tayo ng pag-aaral ng 3 trees diagram natin. So putting it all together, how do biblical characters teach us about what we've been learning? So sa scripture, last Sunday, tinignan natin yung mga biblical characters na nahulog dito. Diba? Naalala nyo yon? At nag-isa-isa kayo nag-report. Kaya ang gaganda nga ng mga report ninyo at nakikita ko na talaga nagbabasa kayo ng Bible. Marunong pala kayong magbasa. Okay? So, blessing po yun na makita natin kung ano yung consequence ng sin. At nakakatakot po na kapag nag-disobey pala ako sa Panginoong Diyos, ito yung nangyayari. So that is a picture na ating tinignan last time kung ano yung consequence kung tayo ay nag-respond doon sa circumstance o doon sa heat in a sinful manner. Pero ngayon, sinasabi nga bilang mga Christian na dapat nating makita sa atin sa bawat circumstance in life, gusto niya na magkaroon tayo ng obedient response. Gusto ng ating Panginoon na magbunga tayo. Okay? Magbunga tayo, and then when we submit to God, trust Him sa Kanyang inaalaw na mangyari sa ating buhay, ito'y nagkakaroon ng blessing sa buhay ng isang mananampalataya dahil ito ay opportunity para sa ating mga mananampalataya na lumago pa kay Kristo Jesus. So ang hinahanap ng ating Panginoon, God-pleasing motives. Minsan, di ba, may ginagawa kayo na parang maganda pero motive nyo mali? Di ba? Nakakatakot, ano? Kaya dapat itama natin. Dapat siya God-pleasing
motives. Kaya kapag mali yung motive ninyo, alam mo, kunyari daw, Pasko, ay magregalo ako kay Sister Lou para regaluhan niya rin ako. So, hindi God-pleasing motive yun. Kasi hindi tama eh. Hindi, kaya ako magregalo kay Sister Lou dahil mahal ko siya kahit di niya ako regaluhan. Yun yung God-pleasing motive. You don't expect anything in return. It is because out of love you want to give. So parang simple lang, ano? So, you have to check your hearts, you have to check your motives. Teka lang, bakit ko ba ginagawa ito? Okay? Mabait ako sa aking mga kapatiran dito. Bakit? Kasi gusto kong ma-promote na mukha akong mabait. Kung ganoon, di mali yung motive mo. Di, mabait ako kasi ang Diyos mabait sa akin. Dapat lamang maging mabait ako sa inyong lahat dahil recipient ako ng goodness and kindness of God. Ngayon, sinusunod ko ang kanyang karakter, hindi para ma-itash ko ang aking sarili kasi gusto ko mag-glorify si God at gusto ko na maging magandang example sa mga kapatiran dito na tunay ko na nare-reflect yung glory ni God, yung kanyang character sa aking buhay for the glory of His name. Malinaw? Kaya dapat magkaroon po tayo ng tamang God-pleasing motives. And with that, blessing ang magiging resulta po nito. Okay, so may small group exercise po tayo ngayon. List the temporal blessings. So blessings naman, nung last Sunday, ano? Consequence. Okay. List the temporal blessings naman ngayon, reaped by the following biblical characters because of obedient responses. Fruit to life circumstances, heat that were driven by a worship-motivated heart. Okay, so i-assign ko ngayon ang bawat isa sa isang biblical character. Bigyan ko ulit kayo ng 30 minutes, so around siguro mga 2:10. Okay, 2:10. Tapos na dapat kayo and then you will do a report. Okay, may nasira? Nawawala yung sound. Okay na ngayon? Walang ganun. Okay, so reporting ulit tayo. Remember, motive, heart-based worship, obedient responses, fruit to life circumstances. So it will start with a motive. May nangyari, may circumstance. You have to check your heart. Anong laman ng puso mo? Paano ko mag-respond obediently? And then, ano yung magiging blessing nito? Katulad lang namang nito dati. Okay, ngayon babaguhin natin. Kung sino yung Group 8 last Sunday, sila ngayon yung Group 1. Tama, maalala niyo yon? Ayaw yata ni Sister Glory, nagtago eh. Oh. Parang parang ostrich. Biglang gumanon eh. Nagtago eh. So yung Group 8, Group 1, yung Group 7, Group 5, gumulo, na-joke lang. Group 8, 1, alam niyo na siguro yon. Kayo yung Group 8. Group 7, Group 6, Group 5, Group 4, Group 3, Group 2, Group 1. Okay, kuha na? Madali lang naman yon. So, Group 1, sino? Glory. Group 2, sino? Youth. Group 3, sino? Eloy. Group 4, sila Alex. Sila Jonathan. Umuwi na? Bakit? Hinatid niya yung mga bata. Okay, sige. Okay. Group 5, yung grupo nila Angelo dito. And then group 6. Hindi, kayo yung 5, sorry. Kayo yung group 5. Abraham. Group 6 si Mary. Kayo. Okay, group 7, Joseph. Sila Elaine. And then group 8, Ruth. Kanila Sister Blue. Okay? Timer starts now. Okay, discuss. 30 minutes. Alam nyo na, no? Dahil ginawa na naman natin ito last Sunday eh. Hindi ko na kailangan i-explain.
Reminder lang, kabaliktaran ito nung last Sunday. Kung dati, negative response, ngayon positive response na. Kasi blessing ang magiging resulta eh. Kung paano sila tama na nag-respond doon sa circumstance nila.
15 minutes. 15 minutes. Mahaba ba yung 15 minutes? Nadamay din yung iba na, kumbaga sa biyaya, marami yung nakinabang ba? Iba-iba yung salit-saling lahi. Nadamay, nung dahil kay Jesus Christ, nadami din ang pinagpala. Pero sa kasalanan, marami din napahamak, pero mas malaki yung tinanggap ng biyaya kaysa doon sa napahamak.
Basta po yung parang, ano yung naging, result. Oh, parang ganun. Parang result in, moving forward. Parang ganun. Di ba parang yung nangyari kay David last time? Yung temporal na, sa kanya, is, ano yun, yung napasa-pasa yung, di ba yung namatay yung anak niya, tapos na, yung, ayun na, fulfillment lang po ng yung yun nga yung sinasabi ko na yung lahat ng saling bahid, kung gaano kadami ng pahamak mo, ganun naman yung pagpapala para, kumbaga nadamay, maraming damay. Yung nangyayari dito sa atin, yun po, kumbaga yung mga na-experience ngayon dito, yun, yung mga tinatamasa natin, kumbaga, yung mga hindi kumbaga parang nakakita na yung mga proud, kaya natin yung yun nga, ano tawag natin? In-eliminate yung mga sins, resulta. Tapo na, nahugasan, wala na. Tapos yung mapagpakumbaba, hindi nagpala until now. Para sa mga sa naniniwala, which is yun yung ginawa ni Mary. Yung hanggang ngayon, hanggang ngayon pinatamasa na. Yung temporal. Hindi siya naniwala eh. Eh siya yung ginamit agad eh, di ba? Eh siya yung nagdala nun. Siya yung nag-conceive ng ano nun. Kaya siya ginamit agad, yun na resulta. So ito dahil hanggang 65. Kasi literal lang. Mahaba-haba. Oo. Tumulong siya sa Israel at sa kanyang alipos. Okay na to. Kasi yung summarize niya, lugar. 8 minutes. 8 minutes. Sino yung tapos na? Taas yung kamay, yung tapos na. Tapos na yung men, tapos na sila Elma, tapos na rin sila Yvonne, Golden Splendor, Papillon. Tapos na kayo? Okay na? Hindi, mukhang seryoso pa yung Papillon eh. Tapos na kayo, Sister Eloy? Okay na kayo? Tapos na.
Okay, time's up. Okay, group 1. Pwedeng makahingi ng extra mic, Brother Angelo? Meron na pala, sorry. Galing ah. Talagang excited kayo, no? Okay, listen. Pwedeng dito sa harap mag-present. Para lahat nakikita. Kahit dito lang. Parang mali yung decision ko. Actually, wala namang maling sagot. Baka ngayon pa lang. Ay, para makita ka daw lahat. Elma, yan, okay. So, sige, share mo. Sinong... Okay, listen lahat ha. Listen, group 1 ito, group ni Sister Glory. So, malalaman natin kung tama yung pagtuturo niya sa cell niya. The joke lang. May grade to ah. Eh, di ba mahilig ka sa ganun? Grading? The joke lang. Go na. Good afternoon, everyone. So the biblical characters that was assigned to us were Paul and Silas, and from Acts chapter 16, verses 22 to 40. So the motive we identified, our answer is it's not indicated on the verses, but they were going to proclaim the gospel in obedience to God. And their motive did not change even after they were maltreated. The obedient responses are verse 16 and verse 25. They were praying and singing hymns of praise to God. And verse 28, submission to authority. Verses 30 to 34, obedience to God, proclaiming the gospel despite of the situation. And the temporal blessings, verse 34, the jailer and his household were converted. Verse 35 to 36, Paul and Silas were released from jail. Verses 28 to 40, they were released from prison after the police apologized to them and were asked to leave the city. And they continued the fellowship with Lydia, the new convert. And the last one, what can we observe about the blessings from obedience? The blessings always affect others. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. Okay, group 2. Stephen. Titingin-tingin ka pa. Gusto pang tawagin yung pangalan. Ay, teka lang pala, sorry ah. Dadaanan pala natin yung ano. Okay, para ma-check lang natin. Hello. Tama naman yung lahat, ano? Siyempre, may sagot lamang yung ano. Yung motive nila is to praise God. Okay? Despite of the situation na sila ay nakulong, ang heart pa rin nila ay nakatuon to praise God. Yung obedient response nila to circumstance, ito yung sagot din kanina ng grupo nila, Sister Elma, praying, singing hymns in jail, protected the jailer, shared message of gospel to jailer and his household, and then yung temporal blessings, released from stocks for a meal with a jailer's family, and yung eternal blessing, jailer and household believed and rejoicing. Okay? So medyo specific lang ito, lahat naman ng sagot nila nandoon at tama din naman yun. Okay, group 2. Group 2 po, yung character po namin si Noah po, ito yung about sa flood. So, yung motive po ni Noah is Noah obeyed God faithfully through the years of building the ark, despite the challenges he faced from the world. Noah trusted God's instructions for building what seems to be an impossible or unknown task po, yung pagbuo po ng ark. And then po yung naging obedience response niya po, verses 5, 6, 7, and 2, 12 po, showed the wickedness of man sa earth na po na yon, and
yung upcoming flood po ng verse 13 and 17. Noah obeyed despite the mockery that he may face from the wicked people and faithfully trusted God in building the ark for the upcoming flood. Noah, sa verse 27 po, Noah obeyed all that God commanded him. Sa temporal blessings naman po, verse 8 and verse 18, God found favor in the eyes of the Lord. Si Noah po yun. So, and then yung God's promise of covenant with Noah and his families. Niligtas po ni God yung family ni Noah kasi si Noah lang po yung naging righteous sa paningin ni God. Verse 14 and 15, the instructions were given to Noah, which is also a blessing kasi wala pong, so that time po parang wala pong idea kung gagawa ng ark po. And then si God na nag-provide dahil naging faithful si Noah, nag-trust lang siya kay God. God gave instructions kung paano mag-build ng ark po. Okay, thank you very much. So, motive, partner naman din ito, no? Walk and talk with God. And then, yung obedient response to circumstances, yung integrity niya, nanatili siya, hindi siya, alam mo yun, tumalikod sa Panginoon. And then, built the ark and did all he was commanded. Yun yung pinaka-importante, yung obedience ni Noah. Isipin nyo na lang, mag-build ka ng ark sa gitna ng desert na ganito kalaki. Okay, napakalaki actually ng ark na yon. Tapos, ilang kaming gagawa? Ikaw tsaka yung mga anak mo. 4 kayo. Galing, Pero kita niya, for hundreds na taon, okay, 300 years niyang ginawa yung ark na yon, makikita lang natin na hindi nag-subside yung kanyang obedience. And then temporal blessings, favor of God, syempre, nabasa kanina yon ni Stephen, and then yung salvation ng kanyang buong family. Nakikita nyo, pagkatama yung heart mo, nag-obey ka kay God, may blessing. Kabaliktaran nung inaral natin last time, kung ikaw, mali yung heart mo, nag-disobey ka kay God, may consequence. So every sin, every disobedience, may consequence. Kaya nakakatakot mag-sin. Hindi simple ang sin. Kasi palagi siyang may consequence. Kaya nga, kumbaga, ipag-pray natin, Lord, help me not to sin. Lord, help me to obey you. Kasi minsan, may mga bagay na clear, na commands na si God in Scripture, ipag-pray natin na, Lord, by your grace, tulungan niyo po akong i-obey ito. Kasi lahat po talaga tayo, ang tendency natin is to mag-disobey. Kasi gusto natin sundin yung gusto natin rather than obeying God. Kasi ang thinking natin, mas maganda yung plano ko at meron ako marireceive na magandang resulta dito sa plano ko. Pero if it is apart from God's word, apart from God's plan, yun po, actually, akala mo lang na magiging maayos yan, but in the end, it will be a consequence. Kaya nga maganda na makita natin, magkaroon ng tamang puso, mag-respond ng tama, mag-respond ng obedience, and then meron favor si God at meron tong blessing tayo matatanggap. Okay, Job. Sister May. Ano yan? Ano ka ba? Piloto ka ba o... Pilot ako. Pilot. Okay, pilot. Akala ko ano ba sa seaman? Kapitan. Kapitan. Wala bang kapitana? Wala. Walang kapitana. Whole history, wala? Puro captain lang talaga lala. Okay, sige, Sister May. Captain, Pilot May. Ang ano po namin si Job, Job 1. Alam po natin ang kwento ni Job. Ang motive po siya po, ang motive niya lang ay to obey and worship God in any circumstances. Si Job po, ang obedient response po niya ay nasa verse 20. Lahat po ng nangyari sa kanya, namatay anak niya, nawala kayamanan niya, ang response niya is, then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped God. Mag-worship pa rin po siya kay God sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay niya. Ang temporal blessing po ni Job, di sa verse 1, wala pa. Pero nung huli na, ibinalik po ni God sa kanya lahat ng kanyang dahil sa pagtatrust niya kay God. At saka sa pag-worship pa rin niya. Tapos yung pong blessing,
lagi pong may blessing ang obedience kasi po, ang gusto ni God, lagi tayo mag-obey. So lahat ng mangyayari sa buhay natin is maganda, maayos ang puso natin kasi lagi po tayong mag-obey. Kaya po ang nangyari kay Job. Yun lang po. Okay, thank you very much. Okay, kay Job, motive, siyempre may fear siya kay God, and then he's a worshiper kasi talaga eh. So yung heart niya is to truly worship God. So if you worship God, siyempre bahagi na rin nun na may fear ka din sa ating Panginoon. Okay, obedient response niya dun sa circumstance, hindi siya nagalit, hindi siya nagreklamo, hindi siya naging bitter, he was blameless. Kumbaga yung response niya was blamelessness. Naging upright pa rin siya, yung mga tao na nakapalibot sa kanya, nakita na siya ay nag-submit sa ating Panginoon. At syempre, alam mo yun, namatay yung pamilya mo, nawala lahat ng ari-arian mo, he turned away from evil. Kumbaga, hindi siya nag-respond in a way na sinful sa ating Panginoon. Not only that, he acknowledged God's sovereignty. Ito, napakaganda to. No? Actually, minsan sabihin natin, alam natin yung sovereignty ni God, that He is in control. Siguro pinakamagandang tignan natin na example si Job. Isipin mo yun, mawala lahat-lahat, namatay pamilya mo, sinabihan ka pa ng asawa mo, curse God and die. Pero anong response ni Job? He submitted pa rin kay God, trusted God, dependent on God, and obeyed God. Dahil alam niya, God is sovereign. Kaya nga minsan kapag nahulog kayo sa sitwasyon na mahirap talaga, trust God that He is sovereign. Okay? And be blameless and upright. Okay? Did not sin or blame God in the severe trial. Okay? Hindi siya nag-blame. Hindi siya nag-blame din sa ibang tao. Wala siyang blame kung hindi nag-submit lang siya sa Panginoon. Okay, temporal blessing, humbled heart in submission to God without answers to His questions. And then, sabi nga, sa chapter 42, verse 10, 12 to 17, blessed after the trial, health, wealth, and children. So, binaliktad at binalik ulit ng ating Panginoon at ni-restore ang lahat ng mga bagay na nawala sa Kanya. But that doesn't mean, baka kasi isipin nyo, ang daming nawala, ibabalik din ni God to lahat sa akin. It doesn't go that way palagi. Pwedeng hindi. Kung hindi, anong gagawin mo? Ang daya ni God, kay Job binalik. Hindi. Kung hindi binalik, kasi gusto ni God na makita mo na, sige, hindi ko ibabalik. Will you still trust me? Will you still worship me? Will you still obey me? Okay? So baka kasi minsan yung ibang tao, maging thinking dito sa buhay ni Job, maging Job ka lang, ibabalik yan sa'yo. Okay? Huwag yung ipapayo yun, ha? Maling biblical counseling po yun. Okay? Next. Rainier. King David. King David according to ChatGPT. Joke lang. So, Psalm 32. Mga computer kasi to eh. Puro ka pala kayo sa computer, ano? Di pa, sa sariling isip. Psalm 32. So, sa motive, hindi po namin nakikita directly kung ano yung sinabi dito. But we think that this is to encourage that there is a blessing to those who repent and trust in God. So that's his motive. Then obedient response to life circumstance. He acknowledged his sin according to verse 5. Sabi dito, I did not cover my iniquity. And then also he says, confess my transgressions to the Lord. For the temporal blessings with scripture, forgiveness of sin, and then also a steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. So observation, the blessing always brings comfort and peace. Okay. Thank you, Brother Rainier. So, sabi nga kanila, trust the Lord. Hindi naman yung sinagot nila. God is hiding place para kay David, kay King David. Yung obedient response niya doon sa circumstance na ito is, yun nga, sabi nga, he acknowledged his sin in verse 5. And then yung temporal blessing, blessed with forgiveness. If you will repent, if you will confess, anong blessing? Forgiveness. So kung hindi kayo magko-confess, hindi kayo mag-repent, wala. Okay? God's wrath will remain on you. Galit niya pa rin ang matatanggap mo at consequence pa rin ng iyong mga kasalanan. And then, sabi nga, vitality and joy restored, His story of forgiveness for us. So, naging lesson din ito para sa ating
Lahat. Okay, thank you, Group 5. Group 4. Sorry Group 5 pala, sorry. Abraham. Dapat nga magkapalit kayo. Kayo, Mary, no? Ayan, okay. Kasi Yan, para daw makita ka daw. Yan. Ang liit ko daw kasi. Ang liit ko daw kasi, ayan. Yung motive ni Abraham is that yung prayer niya or asking din for temporal blessing din kay God in a form of an heir sa verse 2 to 3 because this is crucial in the fulfillment of God's promise to make him a great nation. And then, yung obedient response niya is that when God gives Abraham an instruction on how to bring animal offerings as part of the covenant-making process, sinabihan siya ni God na to take series of animals cut into two, which is inobey to ni Abraham or sinunod to ni Abraham. Then, the temporal blessings is yung sabi ni God sa kanya, you will go to your ancestors in peace to be buried at good old age. And then God gave him the land, which is a covenant assuring him that his descendants will be numerous as the stars sa Genesis 15 verse 5. Then what do we observe about the blessings? The blessings is always a testament to God's faithfulness. Divine promises are realized through faith and obedience. Okay, thank you very much. Okay. So, dito sabi sa motive, he believed in the Lord. By faith he lived. So, namuhay siya by faith. Kaya yun yung kanyang motive, believing God. Then, yung obedient response. Medyo magkaiba, pero parehas lang din naman yun. Okay? Magkaiba, hindi parehas siya, pero tama din. Okay? Ika-clarify ko yung sinabi ko. Parang ang gulo eh. Kaya ka eh. So, magkaiba pero tama pa rin. Ayan, okay. So, he left home not knowing where he was going. Siguro yung unang bahagi yun eh. Yung obedience, tinawag si Abraham ni God na pumunta dito and he obeyed. He left everything. Kaya yung part na sinabi nyo, Sister Yvonne, was yung obedient response is yung sa animals. Tama din naman yun kasi may obedience pa rin naman siyang ginawa doon. Okay? And then, thirdly, temporal blessing. Sabi nga kanina, innumerable descendants. Okay? And then, a nation. And then, bahagi actually ng descendant ni Abraham is Jesus Christ. Okay? And then, eternal blessing, Abraham believed and given the righteousness of God. Okay? So, kaya nga Abraham believed and it was counted to him as righteousness. Siya yung doon nag-start yun eh. So when we believe in God, then may blessing na tayo ay magiging righteous sa kanyang harapan. Okay, next. Dale. Ayan. Sa amin po si Mary. So, for the motive, it's actually trusting and obedience. So, it's on verse 38, and behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And then for the obedient response, sa verse 39, when she went with haste into the hill country, to the town of Judah, when she went to Elizabeth, kasi di ba na-mention ng angel to her that Elizabeth, who is called barren, is conceiving with a son in her 6th month na. So, yun. Then, syempre, blessings follows obedience. Nawala yung nawala po. Sorry, wait. Kumagal yun. Ayan. Hindi na nakasulat kasi. So, verse 45, saan na yun? And then, yun. So, it was also mentioned that blessed is she who believed that there would be fulfillment of what was spoken to her from the Lord. Then the temporal blessings is the fulfillment of the promise that for he has looked on the humble estate for his servant, for behold, from now on all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and it's holy in his name, and his mercy is for those who fear him from generation to generation. And he has shown strength with his arm,
and he has scattered the proud in the thoughts of their hearts. He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his offspring forever. So yun. Yun po yung ano. Then from the last one, what can you observe about the blessings? The blessings always brings joy and glory to God. Okay, thank you very much. Praise the Lord. Okay, kay Mary, sabi nga yung motive, glorify God and joy in her Savior, fears God. Kaya yun yung naging response ng heart niya during that situation or circumstance. Then yung obedient response niya, submissiveness and obedience. She believed God's word to her. Okay? And then temporal blessing, favor with God, granted a child, and then birth of a Savior. Okay, napakalaking blessing yun, ano? Hindi lamang para kay Mary, kundi para kanino? Sa ating lahat. Di ba? Sa ating lahat. Okay. So, group 7. Ikaw ba, di ba last Sunday ikaw? Si Elaine last Sunday. Okay, sige. Napaka higpit Joke lang yan. Magandang hapon po. Dito kayo, Sister Stella. Yan. Ayan, para makita kayo. Sa amin po si Joseph the Dreamer. Motive, heart-based idolatry. Ang motive po ni Joseph na nakita namin is to keep himself pure by not sinning against God. Sabi nga po niya, how then could I do such a wicked... Teka lang, ba't pa ako hindi nagsalita? Kaya pala hindi ko mabasa. Bakit parang nag-i-status si Sister Stella, hindi naman to nag-i-status. Kaya pala hindi ko mabasa. Sorry, nakalimutan ko po. Sabi niya, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Yun yung exact words na sinabi niya po sa Genesis 39:9. Obedient response to life circumstances. He fled temptation. Kasi po yun yung kay Potiphar's wife na inaakit siya araw-araw. Nung finally, nahawakan siya nung si Potiphar's wife, ang ginawa niya, tumakbo. So talagang he fled from temptation. Kasi nga po, nasa isip niya lagi, not to sin against God. And then yung temporal blessing, he was imprisoned. And then, eventually, he encountered the cupbearer dun sa prison. And then, si cupbearer, ni-refer siya kay Pharaoh to interpret Pharaoh's dream. And then, eventually, he became second in command in Egypt. And, lastly, na-save po yung Israel from famine. So, na-save yung buong Israel with that. Ayun. What can you observe about the blessings of obedience? Nag-overflow po lagi yung blessing. More than what we have given up, the Lord always gives more. We can never outgive God. And it always leads us to seeing yung sovereignty ng Lord over our life. Ayun. Thank you very much. And kay, sino sa inyo? Ako na nga lang? Ay, teka lang, hindi pa pala. Hindi pa. Kay Joseph pa muna, hindi pa tayo tapos. Sorry. So, pwede pa kayo mag-away. Okay, Joseph. Motive to not sin against God. Okay? And then, obedient response to circumstance, fled from temptation. Okay, so, kung may temptation, syempre gusto natin, ang heart natin, dapat ayaw natin mag-sin kay God. Kasi ano naman yan hindi naman porket may temptation, nag-sin ka na kay God. Yung temptation, pinipresent pa lang yung situation. Ngayon, habang pinipresent yung situation na yun, ang dapat nalaman natin palagi, moment by moment is not to sin against God. Yun yung dapat nalaman ng heart natin. Kasi marami tayong situation na pinagdadaanan.
Okay? So ang desire natin is to be holy before the Lord dahil tinawag naman tayo ni God na be holy for I am holy. Okay? Obedient response to circumstances, fled from temptation. Okay? So ang naging response niya, may temptation, ayoko magkasala sa Panginoon, lalayo ako dito. Okay? Tinakbuhan niya yung kasalanan na ito, yung temptation na ito. Okay, temporal blessing, the Lord was with Joseph and granted favor in the trial. Okay, ito yung kinikwento kanina ni Sister Stella na may situation doon kung saan na-present kay doon sa Pharaoh yung situation ng kay Joseph at siya ay nagkaroon ng tamang alam mo yun, pinatawad siya at pinalaya siya. Okay. And then after that, syempre yung blessing talaga is favor in the nation and then preservation of nation and God's people. Okay. So thank you for that. Okay, Ruth. Babasahin nyo lang naman niya, Sister Bioli. May salamin na kayo? Malabo pa rin. Hawakan ko ho yung mic para sa inyo. Ganun talaga kapag mga golden splendor. Kaya daw yung background nito. May mag-asawa, si Elimelech at saka si Naomi. Babasahin nyo lang po yan. Naomi ay nalipat sa Moab. Judah siya. We can always know the gospel truth needed. Sabi ni Ruth, your God is my God. So, sumama siya kay Naomi. At ayaw niyang iwanan si Naomi dahil siguro may edad na si Naomi. Kaya pinili niyang sumama kay Naomi. Dalawa sila dapat, pero yung isa, umalis. So, ang obedient response niya sa circumstances, she chose the chosen people over self, comfort in her own people. Loyalty to mother-in-law. Verse 17, recognize God as Lord. May the Lord do so to me. Faith. Okay. Temporal blessing with verse 18, acceptance by Noemi. Ruth joined Noemi, returned to Bethlehem. The blessing doon, beginning of barley harvest, God provision. Provide sila ni Lord ng pagkain doon sa lugar na binalikan nila. Dahil sumunod si Ruth doon sa nais ng Panginoon, pinagpala naman sila doon sa lugar na yun, sa Bethlehem, Judah. Okay. Thank you very much. Di ba? Ang galing, malinaw pa yung mata eh. Oh? Thank you, Sister Violi. Okay, last yung kay Ruth. Motive, faith in God of Naomi. And then, obedient response to circumstances. Choose to leave home and follow Naomi. Care of Naomi and leaving home. Okay, iniwan niya yung kanyang bayan para kanyang suportahan yung kanyang mother-in-law. Okay, temporal blessings, favor of Boaz. Okay, and then good marriage to Boaz with children, security, and then siya yung naging grandmother of King David in the line of Jesus. Okay, so tandaan niyo yan si Ruth tsaka si Boaz, ito yung grandmother actually ni King David, and then from the line of David, alam natin doon nanggaling din ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Okay, clear? Malinaw lahat po yon. So what can we observe about the blessing from obedience? The blessing always extends to, tama naman lahat yung mga sinagot nyo kanina, no? Pero katulad din po last time, it is always extended to others. Kita nyo yung kay Ruth, yung example kay Ruth, dahil nag-obey siya, nag-submit siya, ano naging resulta? Para sa atin, Savior, Jesus Christ.
Di ba yung kay Mary, dahil nag-submit siya, anong naging resulta nito? Jesus Christ, naging Savior natin siya. Okay, so it always extends. Minsan kasi, ang thinking natin pagdating sa blessing, anong meron ako? Actually, when we obey, it always bless others. Hindi lang tayo, mainly tayo yung mabibless dahil tayo yung nag-respond by the grace of God ng tama. Pero kung titignan natin, kung ako, nag-obey ako kay God in terms of my family, I am a submitted husband and father to God's will, anong blessing meron ako nun? Ibibless ako ni God na malaman ko pa ng mabuti kung ano yung dapat kong gawin bilang isang asawa at bilang isang ama. Paano mag-i-extend ito, yung blessing na ito sa aking pamilya? Siyempre, kung mabuti akong asawa, ano mangyayari kay Del? Magiging masamang asawa. Hindi, joke lang. Siyempre, mabibless siya dahil yung asawa niya ay nagsasubmit kay God. Bahagi din siya ng blessing kung ako nagsasubmit kay God. Si Del din, magiging blessed din siya. Sabi mo, tagalaba, joke lang, joke lang, baka nandiyan yung asawa ko, wala pa. Kumbaga, siyempre may blessing of me submitted to God. Nakikita din niya yun in my life. Siyempre, blessed din. Paano kay James? Siyempre, kung submitted ako na father dun sa will ni God, si James din makaka-receive din siya ng blessing of the gospel. Ngayon, pag narinig niya ngayon sa akin yung gospel, babagsak sa kanya yon in time, by the grace of God, siya din magkakaroon ng salvation by hearing the gospel, mag-respond din siya in faith and repentance. And then, mag-trickle down pa yon pababa na kung si James naging Christian, nag-asawa siya ng isang Christian din na wife, at magkakaroon sila din ng anak, sharean din niya ngayon yung kanyang anak ng gospel, ano mangyayari dun sa kanyang magiging anak, sa apo ko? Magiging Christian din. Kaya nga may blessing palagi ang obedience, hindi lang ito para sa atin, but it will go down dun sa mga susunod pang generation. Pero kung nag-disobey ka, hindi ako, naging disobedient husband ako, naging disobedient father, ano mangyayari sa anak ko? Ano mangyayari sa asawa ko? Baka sakit ako ng ulo ng asawa ko. Kasi disobedient ako eh. Siguro ang anak ko hindi siya encourage sa akin, madi-discourage yung anak ko dahil hindi ako mabuting ama. Palalayasin ko siya. Di ba? Pero, nakukuha nyo, simple lamang po that it always, blessing always extends to others. Kaya kapag disobedient ka, consequence. Kaya makikita nyo, isipin ninyo ang buhay ninyo. Am I living a life of obedience and a heart of worship to God? Then tignan nyo yung life ninyo. Do you want to continue in a life na palagi na lang consequence before God? Sana hindi Sana matuto po tayo. Ito yung isang importante as I end. Sabi nga dito, blessing always extends to others. It pleases God. Safety or preservation of people. Fruitfulness. Favor for leadership. Prosperity of a nation. Stories and truths for us. Jesus our salvation. Yun yung blessing na ating na-extend para sa ating lahat. But ito ang ending lang natin with Module 1. Marami tayong naaral, nag-extend tayo to 15 meetings para dito sa ating pag-aaral sa first module. Be reminded lang, it's not always about knowing. Nag-usap nga kami, actually, ni Ernie Baker, yung first night with him, dahil katabi ko siya at that time, at meron kaming discussion yata nung isa ko pang kasama doon sa table. And then, the problem of many Christians, ang gusto lang nila, knowledge. Alam ko, ay naaral ko, ay nabasa ko yan, ay alam ko yan. Pero kung hindi siya umabot sa heart ng tao, yung knowledge mo at hindi nagkaroon ng transformation, in reality, hindi mo talaga alam. Naunawaan nyo yon? Huwag niyo sasabihin, ito palaging ay alam ko na yan, Pastor J, alam ko na yan, Brother J, hindi ko lang nagawa. Hindi mo alam. Yun lang yun actually talaga. If you truly know the truth of God's Word, it will also affect the heart. At yun yung dapat na tignan natin. Ang ganda ng inaral natin about the three trees diagram, circumstance, paano tayo mag-respond, paano dapat tayo mag-respond ng tama, paano tayo mag-respond sinfully, ano yung pag-asa natin, which is the cross, Jesus Christ. Ang daling tandaan Pero isa buhay natin. So,
every day in our lives, in application of what we have studied, dun sa 3 trees, may circumstance ako ngayon. Lord, ano yung gusto nyo na maging response ko dito? Pag nakita nyo na sinful yung response nyo dun sa circumstance, anong kailangan gawin? Confess, repent, acknowledge ninyo na Lord, hindi ako naging tama at hindi ako sumunod. Mayabang ako, nag-respond ako ng kayabangan, nag-respond ako ng disobedience. Lord, forgive me. I-search nyo yung heart nyo. Huwag nyo sisisihin, kasi siya, kasi si ganito, kasi ganito yung sitwasyon, hindi mo ako naintindihan, Brother Jay. Inaral na natin, circumstance is under the sovereignty of God. Inalaw ni God ito mangyari, ano yung magiging response mo? Idolatrous response o worship heart response? May submission. Lord, mahirap, but Lord, ito yung gusto nyo, ito yung nais ninyo. Help me to submit to your word. Help me to obey you and to love you. And then magkakaroon ito ng blessing. Kapag ka-sinful yung response, ano yung mangyayari? Consequence. So, obvious ito sa buhay natin araw-araw. Paano tayo nagre-respond? So, hindi ko sinasabi na magiging perfect tayo. Pagka sinful yung response, ano yung kailangan gawin? Confess and repent. Kaya nga di ba palagi kong sinasabi, the Christian life is a life of repentance. Dahil madalas nag-sin pa rin tayo. Pero sana nandun tayo sa part na every circumstance, every situation, nag-respond tayo with a worshipful heart, obedience. Okay? So, maganda yung inaral natin. Pero sana ang prayer ko para sa ating lahat, tunay natin siyang mai-apply. Kasi ako, to be honest, ever since na naunawaan ko ito, ipinakita at itinuro sa akin ito ng Panginoon before, it really changed my life. It really changed me in terms of how I treat my wife, in terms of how I treat James, in terms of how I pastor you in our church. Malaki po yun eh. Alam mo yun, parang naging helpful lang. Palaging kunyari daw, may isa sa inyo matigas ang ulo. Ano yung dapat? Lord, naiinis ako. Lord, help me na huwag mainis, but Lord, help me to love that person. Di ba? Dapat ganun po tayo eh. So, meron ka na kagad na, meron akong pwedeng maging sinful response, pero hindi ito dapat yung response ko. Dahil Christian na ako, dapat ang response ko pag-worship sa Panginoon at pag-obey lamang sa Kanya. Okay? Kasi mamaya, meron kayong pagdadaanan kagad. May circumstance kayo kagad na dadaanan. Bukas, sa susunod na araw, the whole week, ang dami na yung circumstance. Okay, pag uwi mo sa bahay, magulo. Pag uwi mo sa bahay, walang pagkain. Di ba? Pagpunta mo sa office, ang daming iuutos sa'yo. Yung manager mo, masama ang ugali. Di ba? Yung boss mo, yung security guard, ayaw kang papasukin. Maraming circumstance eh. Lalabas ka ng bahay, walang masakyan. Lalabas ka ng bahay, ang lakas ng ulan. Di ba? Daming temptation eh. Nakakainis naman, umuulan. So, every circumstance is given by our God. Let us respond in a way with worship and obedience to God. Okay? Application to araw-araw And then, kapag may kapatiran tayo na may sitwasyon, ito yung ipapaalala natin sa Kanya palagi, yung inaral natin. O sister, inaalaw lang ito sa iyo ng Panginoon. Why it happened? Because the Lord wants you to see your heart. Makita natin yung heart natin, yung makasalanan, at nais ng Diyos na mabago ito. Di ba napakaganda? Ang kagandahan kasi nito as a Christian, may forgiveness sa Diyos. At ninanais lang ng Diyos na tayo ay matuwid at lumago lahat kay Kristo Jesus. Kaya huwag tayong mag-judge sa iba dahil lahat tayo pare-parehas lang. Lahat tayo nagsisin. At lahat tayo, kung tayo ay tunay na Christian, lahat tayo patuloy lamang na binabago ng Panginoon sa bawat araw upang tayo ay lumago sa wangis ng kanyang anak na si Kristo Jesus upang magresulta ito ng pagbibigay kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. John 17:17. And praise God dahil patuloy na ang ating Panginoon nag-i-reveal ng kanyang katotohanan sa ating lahat. Let us pray. Lord, thank you, Lord God, once again for your word, for the time that you have given us to study, assess, Lord God, yung mga passages and characters, Lord God, na amin pong tinignan. At Lord, indeed, it is a blessing to see na kayo ay patuloy na kumikilo sa puso po din ng mga tao noon
You have given them grace to respond in worship, to respond in obedience. And we thank you, Lord God, for their example. And ito po yung encouragement sa amin ngayon na kung kami ay anak ni Kristo Jesus, kung kami ay anak na ninyo, O Diyos, at kami ay na kay Kristo Jesus na, kami, Panginoon Ama, ay inyo pong bibigyan palagi din ng biyaya na makatugon ng tama at patuloy namin kayong kilalanin sa lahat ng sitwasyon. Salamat, Panginoon Ama, sa lahat ng ito. And I pray, Lord God, for your blessing sa aming lahat. And we pray, Lord God, na makapag-start din po kami ng Module 2 in the coming months, O God. Prepare us for that. But before that, we pray, Lord God, as we study biblical presuppositions, O God, na importante ito in terms of our study, Lord God, on how we are to deal things in our lives and in other persons' lives, Panginoon Ama, na makakatulong, Panginoon Ama, in terms of counseling. So thank you, Lord God, for this afternoon. Bless each one, guide each one, protect each one, and help us, Lord God, na maging ready ulit for next meeting po namin next Sunday, sa mga cells po namin, sa Friday, Saturday, and Sunday. Kayo po ang manguna sa bawat isa sa kanilang mga preparations. I pray for everyone to be available and to be sa kanilang cell, Panginoon Ama, upang lahat kami isama-sama na nag-aaral ng inyong salita, nagnanais na makilala ka at tunay, Panginoon Ama, magbigay po ito ng pagbabago sa aming mga puso. Thank you, Lord God, for this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. In